Ate, anong ginagawa mo dito? Nauutol na tanong ko kay ate. Nakaramdam ako ng kaba para sa mga anak ko. Paano nalaman ni ate na nandito kami? Hindi ko naman sinabi sa kanya. Wala rin akong sinabihan kahit isa, puwera sa 2 Buena Vista. Tumayo si Zero at pumunta sa gawi namin, nilagay niya ako sa kanyang likod. Papuntahin mo ang mga bata sa taas, bulong niya sa akin. Gusto kong makausap si Jam Pighil sa akin ni ate, nang simulan kong umalis. Akmang hahawakan ako ni ate, nang maunahan siya ni Zero na sagangin ang kanyang kamay. Hindi ko siya pinansin, at sinakop ko ang 3 kong anak. I smiled at them at isa-isa silang dinala sa itaas. Nagtaka si Elliot, si Elian naman ay tumingin kay ate. Masama ang kanyang tingin, inirapan niya si ate bago siya naglakad papunta sa itaas. Kilala ni Elian si ate dahil sa pinagsasabi nito, kaya siguro ganun ang kanyang reaksyon. Pinapasok ko sila sa loob ng kanilang kwarto, at sinirado ni Elian ang pinto. Bumababa ako at nakitang ganun pa din ang pwesto nila Zero at ate. What are you doing here, Donna? Matigas na sabi ni Zero. Hinawakan niya ang kamay ko, at nilagay sa kanyang likuran. Napahawak ako sa kanyang damit dahil alam kong galit siya kay ate at ano pang gawin niya. Kahit na masama si ate, ayaw ko pa rin siyang ipahamak at ang batang nasa sinapupunan niya. Nagbalikan na pala kayo. Isa kang ogag Zero dahil bumalik ka dyan kay Jam. Akala mo naman mahal ka niyan, bumalik lang naman siya dito dahil bilyonaryo ka na. Napapikit ako sa sigaw ni ate. Humigpit din ang hawak ko sa damit ni Zero. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon ni Zero, dahil nakatalikod ito sa akin. Alam kong galit na siya ngayon, kaya pati ako natatakot sa kaya niyang gawin. Nakakuyom na rin ang kanyang kamay. Akala mo mauuto mo pa ako sa pagkakataong ito. Alam ko ang lahat ng sinabi mo sa kanya. You manipulated me. Hindi ako pumapatol sa babae, Donna, at buntis ka pa ngayon, saktan mo ulit siya at ako makakalaban mo. Mas lalo kong hinigpitan ang hawak, dahil humakbang na siya papalapit kay ate. Namumuo na ang luha sa aking mga mata. Zero, huwag, mahinahon kong sabi. Ngumisi si ate at pinag-cross ang mga kamay sa kanyang dibdib. She's looking at me, para bang kung wala si Zero ay susugudan na niya ako. Sa sabunutan o di kaya ay sasampalin. Umiwas ako ng tingin sa matalim niyang titig, at nagtago sa malapad at matigas na likod ni Zero. Hindi na talaga siya ang nakilala kong ate Donna. She's different now. Puno ng galit ang kanyang puso sa akin, dahil lang kay Zero. Kung kaya ko lang ipaubaya sa kanya si Zero gagawin ko. Ngunit ang mga anak ko naman ang kawawa. They waited this time to come, and now it's happening. They are happy because of Zero. Alam kong guguluhin pa rin iyon ni ate kung hindi niya makukuha si Zero sa amin. Ano bang gusto mo ate para matapos na ta? You're pregnant. Dapat hindi ka nai-stress, lumabas ako sa likod ni Zero, kailangan ko siyang harapin para matapos na to. Ayaw ko na ng gulo. Kung ganito lang naman pala, sana hindi na kami bumalik dito. Masaya naman ang mga anak ko, kahit na nakasama nila si Zero sa kahit kaunting araw lang. Kung parating manggugulo si ate, hindi rin sila sasaya or worst mapapahamak pa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. I just want Zero, Jam. Ayaw mo ng gulo. Gusto mo matapos na to. Ipaubaya mo na siya sa akin. Ako naman talaga ang mahal niya, bumalik ka lang dito. She said then rolled her eyes. Pumikit ako ng mariin. Naramdaman ko ang paghawak ni Zero sa aking kamay. Tinignan ko siya at ang mga mata niya, ay nagsasabing huwag kong gawin ang sinasabi ni ate. Binalik ko ang tingin kay ate. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. I can't decide that, ate, si Zero lang ang may kayang magdesisyon ng ganyan. Kung gusto niyang pumunta sa'yo, sige hindi ko siya pipigilan, pero kapag ayaw niya umalis sa amin, please lang ate huwag mo na kaming guluhin. I said, almost begging. Kung ang pagmamakaawa ko ang makakatapos nito gagawin ko, magmamakaawa ako sa kanya. Tiningnan niya ako ng masama, matulis ang kanyang mata sa akin. Sakam ka talaga kahit kailan, Jam. Huwag mo akong maate-ate dahil hindi kita kapatid. Sa puntong iyon ay hindi na ako makagalaw sa kanyang sinabi. I stunned because of what she said. Ano, hindi niya ako tunay na kapatid. Ampun ako.
Hindi, galit lang si ate, galit lang siya kaya niya nasasabi ang lahat ng ito. Hindi ako ampon o anuman, kapatid niya ako. Kapatid niya ako, sadyang galit lang siya. Galit lang. Hindi yan totoo Ate Donna. Galit ka lang sa akin, pero kapatid mo pa rin ako. Ate pa rin kita. Iyon ang sinasabi ng isip ko, pero may nakawalang luha sa mata ko sa sinabi ni ate. You're a liar Donna, bakit mo ginaganyan ng kapatid mo? Dumadagungdong ang sigaw ni Zero. Hindi ko nga siya kapatid. Hysteria niyang sabi, sinisiksik niya talaga sa akin na hindi niya ako kapatid. Kaya pala pakiramdam ko hindi ako mahal ni mommy. Hindi niya ako binibilan ng damit kagaya ni ate. Kapag may awards ako sa school wala siya. Ni hindi niya ako masuportahan kagaya ni ate. Kaya pala na kaya niya akong sampilan, saktan, iyon pala hindi niya ako anak. Ang sakit, kaya pala dati ramdam ko na hindi ako tunay na anak, iyon pala totoo. Kapag may family picture kami, hindi ako kasama ako ang taga-picture sa kanila. Hinayaan ko yun dahil akala ko gusto lang nila na si ate lang muna, tapos ako pero hindi, wala kaming picture na kasama ako. Kung gusto mo malaman lahat Jam, itanong mo kay mommy. Babalik ako dito Zero, kukunin kita. Pagkatapos kong manganak, babalikan ko kayo. Itaboy mo ako ngayon Zero, dahil darating ang araw pupunta ka rin sakin. Luluhod ka sa akin at magmamakaawa. Tandaan mo yan. Pinigilan ko si Zero dahil susunggaban niya na si ate. Narinig ko ang pagsarado ng pinto, hudyat na umalis na si ate. Humagulgol ako sa dibdib ni Zero, habang siya naman ay niyayakap ako ng sobrang higpit. Binuhat niya ako at umupo siya sa couch. Ako naman ay nasa kandungan niya. Tinago ko ang aking mukha sa kanyang leeg. Stop crying baby, I don't want to see you crying. Galit lang si Donna, hindi iyon totoo. Stop na, para akong baby na pinapatahan ni Zero sa kanyang kandungan. Hinahagod niya ang likod ko, habang iyak ako ng iyak. Basa na rin ang kanyang leeg dahil sa luha ko. He's kissing my head while caressing my back. Paano kung totoo Zero? Kung hindi ko nga sila tunay na pamilya? I said sabang. Hahanapin natin ang totoo mong pamilya baby, gagawin ko lahat mahanap ang tunay mong pamilya. I'm here, hindi ka na nag-iisa Jam. Hindi kita iiwan kahit kailan. Huwag mo naman akong ibigay kay Donna, masasaktan talaga ako ng gusto kahit itaboy mo man ako papunta sa kanya, sayo pa rin ako pupunta Jam, mas lalo akong umiyak. I love you, I whispered. I felt him stunned because of what I said. He hugged me tighter, and kissed my forehead. I love you more. Hindi ko inakala na sasabihin mo iyan, sorry Jam. Hindi na kita bibitawan pa, bahala na kung sino pa ang madamay. Kahit pamilya mo, at ate mo, hindi ako papayag na malayo ka ulit sakin, mahinang sabi niya. Hindi na ako nag-iisa, may masasandigan na ako sa lahat ng problema ko. May masasabihan na ako sa lahat. I'm not alone anymore, I have Zero, I'm not alone. Haharapin ko sina mommy, gusto kong malaman kung sino ang totoo kong mga magulang, kung totoo ngang hindi ako tunay na anak ni mommy. Kahit na binigay nila ako, o ano man ang dahilan, kung bakit ako napunta kay mommy, hahanapin ko pa rin sila. I want to know who I really am. Lumaki ako sa kasinungalingan. Masakit. Zero wiped my face using his hands. Inayos niya rin ang aking buhok at damit, habang nakaupo ako sa kanyang kandungan. He cupped my face and kissed my lips. Huwag kang matakot Jam. I'm here, hindi kita pababayaan, kayo ng mga anak natin. Nandito lang ako kung gusto mong makausap ang pamilya mo sasamahan kita. Hahanapin ko rin ang pamilya mo. I'm Buena Vista by the way, and you're my baby Jam. Niyakap ko siya ng mahigpit kahit masakit na mahalin si Zero, mamahalin ko pa rin siya kahit nasasaktan ako. Kahit na ilang beses kung isinaksak sa puso't isip ko, na itigil ang pagmamahal ko sa kanya, ay hindi ako nagtagumpay. Mahal ko pa rin siya kahit sa lahat ng sakit na pinadama niya sa akin. Mahal ko pa rin siya. I felt at ease every time he hugged me. Kanina kaya ko siyang ibigay kay ate, ngayon ayaw ko na. Gusto ko akin lang siya. If he's possessive, I'm possessive too. Humiwalay ako sa pagkakayakap.
Don't cry na baby, baka ako naman ang pag-alitan ni Alien yan. He said and gave me a big kiss on the lips. Natawa ako sa kanyang sinabi. Oo nga pala, ayaw ni Alien na nakikita akong umiiyak. Baka nga si Zero pa ang pag-alitan nun. Tumayo ako at inayos ang aking sarili, bago tinawag ang tatlo para kumain. Pati pagkain namin naudlot pa. Nang nakababa ang tatlo ay niyakap nila ako. Mommy, I know her. Did she hurt you again? Tanong ni Alien. Umiling ako, we have daddy right. Tinuro ko pa si Zero. Bakit ka parent umiyak kung nandyan siya? The last time I checked that girl said, the baby on his tummy is daddy's baby. Lumuhad ako para magpantay kami. That is not daddy's baby. Kayong tatlo ang baby ni daddy, sabi ko. Alien kissed my cheeks before going to Zero way. Thanks for keeping your promise daddy, niyakap niya pa ito sa baywang. Tumayo ako sa pagkakaluhod, at inayos na ang pagkakain namin. Ginulo ni Zero ang buhok ni Alien. Umupo na kaming 5, at sabay-sabay kaming kumain. Mayroon talagang tao na gustong kunin ang kasiyahan natin. Kaya hanggang nandyan pa ang taong nagpapasaya sa atin, kailangan na nating sulitin ang araw na kasama sila. Huwag na natin hintayin na mawala pa sila sa ating tabi. Makita lang na masaya ang mga anak ko, masaya na ako. Kaya sorry ate, mukhang hindi ko kayang ibigay sa'yo si Zero. Kahit ilang beses niya na akong sinaktan at binago, hindi pa rin maalis sa puso ko ang taong una kong minahal ng lubos. Natapos kami sa pagkain at nag-half bath ang tatlo. Si Zero ang sumama sa kanila, dahil malaki na daw sila. Natawa akong umupo sa sofa, at kinuha ang cellphone. I want to know. Who's my family, my real mother and my father? I'm not a Pelayo. Kailangan kong maging matatag. Tatanggapin ko na hindi ako anak ni daddy at mommy. I tried to search my mom's name on the Facebook app. I clicked her name and I saw her profile. Dito palang hindi na talaga ako pamilya. Her profile picture is with dad, they are close to each other while her cover photo is with dad and ate. They are on the beach, because mom and ate wore bikinis. I clicked her cover photo and I read her caption. Imi treasure, my family. Pamatak ang luha ko. I felt unloved. Simula noong bata ako nararamdaman ko na hindi nila ako mahal, kay Zero ko lang iyon naramdaman, noong naging kami. Kahit kailan hindi ako sinabihan ni mommy ng I love you. I wiped my face. I scrolled down and saw her latest video post, which is about my ate's pregnancy. They are happy when they saw the two red line. My mom hugged ate on the video, she even kissed my ate. Pero ako noong nagsuka pa lang, halos tapusin na ako, sinaktan niya ako at pinalayas pa. Alam kong bata pa ako at hindi pa pwede, pero sana hindi na nila ako pinalayas. I'm just 19 and nothing. I scrolled more, my mom has a lot of posts about my ate. Mayroon isa ang naagaw ang pansin ko, it was a post which is about my ate's boyfriend. Imi girl Donna, I'm so happy you found your own boy. Congrats to you and Zero. Zero is my mommy. Hindi siya kay ate. Gusto kong mag-comment pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayaw kong magalit pa sila lalo sakin, ipinikit ko ang aking mata at tinago ang cellphone. Sineksik ko ang aking mukha sa unan, at doon binuhos ang aking luha. Narinig ko ang pagbukas ng pinto galing sa CR, agad kong inayos ang aking sarili. Napasinghap pa ako. Habang pinupunasan ko ang mukha, narinig ko ang boses nila papalapit sa akin. Tumingin ako sa kanila at ngumiti, kumunat ang noo ni Elliot. You cried mommy. Tuwalya lang ang nakatabon sa kanyang katawan, dahil nasa akin ang kanilang damit. Hindi umiling-iling pa ako. You cried mommy, you can't hide to us. Ani pa ni Alien at lumapit sa akin, gaya ni Alien ay nakatuwalya lang. Don't cry, we love you very much. Daddy also love you, he said that to us a while ago. Pamatak na naman ang pasaway kong luha. Kanina feeling ko hindi ako kamahal-mahal, ngayon puno naman ng pagmamahal ang puso ko. I have a family now, they love me. Hindi ko man narinig ang salitang mahal kita galing sa magulang ko. Narinig ko naman ito sa mga anak ko. Can I receive a hug?
I want hug, niyakap ako ng tatlo, pati si Zero ay nakisali na rin. I love you all. Huwag niyo akong iwan ha, hinalikan ko sila sa ulo. I felt home, they are my home now.